Pinoy New Yorkers! Kumusta po? Ako nga pala po si John Bertoso, ang inyong lingkod. Currently right now, andito po ako ngayon sa New York, nakatira, at ako'y nagtatrabaho sa RCC Staffing Solution USA bilang inyong employment manager. So, kung sa Pilipinas ang pag-uusapan natin, ako po ay pinanganak sa Pitong Lawa, sa lalawigan ng Laguna, San Pablo. Doon po ako nag-aral ng elementarya, high school, at college. So, yun po, doon po ako lumaki, doon po ako natutok sa mga bagay-bagay. At sa ngayon naman po ay nandito ako sa Amerika at nandito ako sa New York. Kaya po ako napunta dito ay nangangarap po tayo sa buhay, no? Na magkaroon ng mga iba't iba at na bagay at mga iba pa dapat natin matutunan sa buhay. So, yun po ang dahilan kung bakit ako ngayon nandito sa New York. How about you, Boss Romer? Sa mga ka-New Yorkers natin dyan, ako nga pala si Romer Gutierrez Jasso. Ako po yung may-ari ng RCC Staffing Solution USA and Just Corp Manpower Group. Pinalaki po ako sa maliit na barangay sa Bicol Region, Province of Sorsogon, Municipality of Bulan, Barangay Butag. So, gaya po ni John, ako po yung nakipagsapalaran din dito taong 2019 sa Amerika para makatulong sa pamilya at subukan kung anong buhay dito na pwedeng ibigay na sinasabi nilang the land of opportunities. Correct. So, pag-uusapan natin dito ang mga bagay-bagay tungkol sa mga Pilipino at ang mga tagumpay ng mga Pilipino na andito, no? So, yun nga po, kaya namin ginawa yung podcast ito para pag-usapan yung mga pangyayari o nangyayari dito sa New York, especially dito sa Queens. Pag-uusapan natin kung ano yung mga observation natin. Let's bigyan natin ng example. Ano ba yung mga observation natin nangyayari dito ngayon sa New York? Sa palagay natin, no, maraming potensyal ang mga Pilipino dito at maraming successful dito ngayon na Pinoy. So, hindi lang alam ng ibang mga tao at walang nakakaalam siguro dahil walang platform para ipakita o i-showcase yung mga matagumpay na Pinoy dito sa Amerika in general. So, kaya ginawa namin itong podcast na to kasi nakikita namin na kailangan natin ibahagi sa Pilipinas at maging inspirasyon para sa mga tao na nandoon na tayong mga Pilipino ay hindi lang tayo third world country, pero yung kalibre natin bilang mga tao is pang global competitive. Kumbaga, we're global competitive talaga. So, kahit saan mo dali ng Pinoy, magagaling talaga. Kailangan lang talaga ng mga konting retoke sa disiplina at mga pagbabago ng ibang mga pananaw sa buhay. So, tatalakayin po natin yan lahat dito and magbibigay din tayo ng mga opinion or tips base sa experience din natin na matagal na tayo dito sa Amerika kung paano ba yung tamang pag-iisip or tamang mindset para maging matagumpay or kung hindi ka man panigan ng kapalaran, maiwasan mong mapunta sa gulo. Na maling direksyon. Maling direction. At ikukwento rin natin yung mga karanasan natin. Yung unang dating natin dito sa Amerika, yung like, example, yung unang sakay mo sa subway. Ligaw Diba? ka dyan. Sigurado. Hindi mo alam kung saan bababa. Maliligaw ka talaga. Dahil nangyari sa akin yan. Siguro, makikipagpustahan ako sa first timer dito na sumakay ng subway. Sigurado nagkamali. Isa o dalawang beses nagkamali sa first linggo nila. Magsisinungaling yon kung sabihin niyang alam ko na kaagad lahat, galing ka ng probinsya, dumating ka dito. Sabihin natin may train sa Pilipinas, ibang-iba yung ano dito. Ibang-iba yung mga exit point, iba-iba lahat. At pati yung unang karanasan mo sa snow, di ba? Ang saya sa una. Pero kasi kami, syempre, pagka medyo madami ka ng beses nakaranas ng mga ganung season, yung snow o winter, iba na kasi yung pakiramdam kumpara doon sa unang beses na naranasan mong, oy, umuulan ng yelo.
Di ba? Tsaka hindi mo pwedeng sabihin na, America to, kailangan lahat convenient. Nung nag-uumpisa po kami dito, lahat mahirap. Hindi po madali. Totoo po yan. Pero, sabi nga nila, sa likod ng paghihirap at pagtitiis, merong bukas na tayong tinatanaw na maganda. So, ganun po lahat. Pag nagsimula ka kasi ng napakasarap, sigurado, pag nagkaroon ng change of situation, sigurado, bagsak ka. Sigurado, lugmo ka. Doon napapasok yung kung paano ka Hinubog magdala. ng experience. Magdala. Kung paano mo i-manage yung sarili mo sa mga bagay na unexpected. Hindi naman natin sinasabi mangyayari, but kailangan mo maging laging preparado. Sa buhay kasi, lagi kang susuntukin talaga ng kapalaran. Ako, mas kinakabahan ako kapag laging maganda yung nangyayari sa buhay ko. Kasi walang balance. Naniniwala ko na ang buhay kailangan ng balance. Totoo yun. Kailangan natin ng mga masasama or sabihin natin inconvenient events. Mga hindi komportableng kaganapan sa buhay para maging balanse yung buhay natin. Kasi kung puro tayo swerte, sigurado, ang kasunod niyan, isang malaking bagsak na malas. Sigurado. Kasi una-una, kapag nagiging komportable kasi yung tao, nawawala yung pagiging nagiging complacent kasi tayo. Nawawala yung pagiging thinker natin, yung awareness natin. Pag masyadong komportable. Tapos, nawawala din yung, sabi mo nga, gutom. Yung hunger natin na magsipag, magtrabaho, kapag laging komportable. Kasi pagka komportable ka na, medyo pipitikin ka dyan para ipaalala sa'yo, i-remind ka, oy, hindi ka lang para dyan. Marami ka pang responsibility na kailangan gawin, yung mga ganung bagay. At saka naniniwala ako, alam mo yun, pag laging merong magandang mangyayari o tagumpay na sinasabi, lagi may kapalit siya na sakripisyo. Oo, automatic yan. May sakripisyo. Wala akong sigurado. 100. Wala akong kilalang taong nagtagumpay na walang sinakripisyo o walang mga sinakripisyo. Mga sinakripisyo. For sure, marami yan. Hindi lang natin alam. Sigurado. Pero masasabi namin na 100%, maraming sinakripisyo yan. Kasi para sa akin kasi, kapag tuloy-tuloy kang sinusuntok ng kapalaran, ibig sabihin, inihahanda ka sa magiging journey mo sa buhay. So, kung marami kang pinagdaan ng masama, mahirap, ibig sabihin, hinuhubog ka lang para maging matibay ka. No? Kaya ayun yung mga pag-uusapan natin sa podcast na ito, kaya po ginawa namin to, para isa ring mabigyan din natin sila ng gabay. Tawag nito, pangarap, alam mo yun? Inspirasyon. Inspirasyon. At marami po tayong mga makakasama dito sa mga susunod na episode na ipipicture namin mga tao at ang mga karanasan nila. Iba-iba kasi, iba-ibang Sa larangan, larangan. iba-ibang larangan, and iba-ibang klase kasi yung tao. May galing sa mahirap na umasenso dito, may galing sa mayaman na naghirap, and makakapulutan natin ng aral lahat yon. And para magbigay sa atin din ng gabay kung paano natin kailangan takbuhin ang buhay. Kahit saan man tayo, kahit hindi man tayo dito sa Amerika, kahit kung saan man tayo lupalop ng mundo, especially sa mga kababayan nating OFW na Nakatulad nakikipagsapalaran. din namin, yan. Nagsimula tayo dyan. Yan. Hindi talaga madali. Hindi talaga. No? Hindi talaga madali. Kailangan mo talaga ng sandamukal na pasensya, pakikisama, at tamang pag-iisip, at tamang diskarte. Kasama na dyan yung tamang pagpili ng kaibigan, ng sasamahan, ano yung mga hindi mo dapat ginagawa na nakasanayan mo sa Pilipinas kapag nandito ka na sa lugar ng mga banyaga. At papakita din natin sa kanila at ipapaliwanag ko anong mga pangyayari dito sa Amerika. Pag-uusapan natin yung mga pagkain, negosyo, tao. Yan, yung mga ganyang klase ng usapin ang dapat nyong abangan sa mga susunod naming episode. Iba-ibang guest. Matutuwa kayo. Pero binabalak nga namin i-guest si Coco Martin kung papayag. Joke lang. Tanggol, eh. Tanggol. Pero,
kidding aside, gusto namin ipakilala yung channel na to para maging isa to sa maging libangan ng mga taong nag-OFW, yung mga nasa ibang bansa, na kapulutan nila ng aral yung bawat episode natin, ng bawat kwento ng kababayan natin na andito, tagumpay man yan o kabiguan, parehas yan may aral. So, sana po suportahan nyo yung channel namin and ibahagi nyo din, no, sa mga kababayan natin na kamag-anak ninyo, kapatid, kakilala, kaibigan, na panoorin yung mga susunod namin na episode dahil kapupulutan natin to ng Kaabang-abang. Abang-abang. Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun po, sana po abangan nyo yung susunod namin episode. Abangan nyo yung mga guest namin na i-guest dito. Siyempre, and then, lalo na doon sa mga taga-Amerika na, yung mga tao na gustong magpunta dito sa Amerika, magiging kami yung ano nyo. Gabay Tulong, ninyo. gabay. At pwede din po kayo mag-leave sa comment section ng mga gusto nyong topic at gusto nyong malaman kung paano tayo dito, paano kami makakatulong sa inyo, gabayan kayo. Yun po, sige po, maraming salamat.